Noong 2019, tinataya na 3,000 Protestant churches ang naumpisahan sa United States. At according sa National Based Lifeway Research, ay 4,500 naman na Protestant churches ang nagsara. At in recent news lang, noong February 29, 2024, last month, sa San Francisco, California, yung iconic church na Grace Cathedral ay napuwersang magsara dahil sa drastic decline ng kanilang attendance. Ibig sabihin, yung attendance ay bumagsak, at kasama na dyan yung kanilang financial strains. Ibig sabihin ay dahil sa kadahilanan ng pagbagsak ng attendance at usaping pinansyal ay may mga iglesyang nagsasara. Ilan lamang ito sa halimbawa na hamon sa maraming iglesia sa panahon din natin sa ngayon. At ang issue na yan ay hindi bago sa atin, maging sa ating lokasyon. At makikita natin na ito ay isang pag-alaala na sumasalamin sa mga puso ng bawat mananampalataya. Ang tanong na lumilitaw dito ay, sino nga ba ang nagtatayo talaga ng iglesia? At sino ang makakapagsabi na makasigurado yung survival ng church sa iba't ibang posisyon na harapin ito, lalo na sa panahon natin sa ngayon? Hindi pa kasama dito yung usapin ng kasalanan na meron sa loob ng iglesia, hindi pa kasama dito yung usapin ng pagkakanya-kanya ng mga miyembro ng iglesia, yung mga dibisyon na nangyayari, hindi pa kasama doon. Usapin pa lang ito ng pera at attendance, yung mga hindi pagdalo sa kalipunan ng mga mananampalataya. Kaya ang sagot natin sa hapong ito ay matutunghayan natin sa sulat ni Mateo, dito sa Matthew chapter 16, verse 13 to 18. Magkakaroon tayo ng mini-series dito sa talatang ito, sa section ng Matthew chapter 16, 13 to 18, magkakaroon tayo ng 2 hanggang 3 sermons, at ang series natin ay about doctrine of the church. Dito titingnan natin yung mga implikasyon, mga katotohanan na pwede nating matutunan bilang mga miyembro ng iglesia, at ano yung mga dapat pa nating alingangin bilang kaisa o bahagi ng miyembro ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Dito ay makikita natin kung gaano kahalaga, kaimportante ang pagtatayo ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kaya inaaniyahan ko ang bawat isa na tayo po ay tumayo at makipagbukas kayo sa akin sa aklat ni Mateo, Matthew chapter 16, verse 13 to 18. Ito ay umeego doon sa pangaral ni Pastor Joseph kanina. We have the same situation but different account. Kanina ay sa account ni Mark, ngayon naman ay sa account ni Matthew, but same scenario yung tutunghayan natin. Matthew chapter 16, verse 13 to 18. Now, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly charged the disciples to tell no one that he was a Christ. Ito po ang salita ng Diyos. Pwede na tayong makaupo. Sa passage natin, makikita natin dito yung first mention ng salitang church. The first mention of the word church galing mismo sa labi ng Panginoong Jesucristo. 2 beses lang itong minention ng Panginoong Jesucristo dito sa Book of Matthew. Una dito sa teksto natin, at pangalawa dun sa Matthew chapter 18 verse 17 na ang pinag-uusapan ay church discipline. Pero ang pagkakagamit ng church dito ay ecclesia sa Griego. It means ang tinutukoy dito ni Kristo ay hindi structure, hindi building, kundi mga called out ones, mga mananampalataya niya. Ayan yung tinutukoy niyang church dito. At dun sa verse 13, mapapansin natin dyan na tinatanong niya yung kanyang mga disipulo kung ano yung tingin sa kanya o pagkakakilala sa kanya ng mga tao, at nagbigay ng mga several
common answers yung mga disciples niya. Nabanggit doon natin kanina, sabi ng iba, siya ay si Elijah, siya ay si Jeremiah o ang propeta. But no one observed or walang nagsabi na He is the Messiah. Wala tayong nakita dyan sa talata natin. Kaya yung question niya ngayon ay ibinalik niya naman sa disciples, who do you say that I am? Yung you rito is plural and emphatic. Ibig sabihin, ang ina-address dito, particularly ni Christ, ay yung kanyang mga disciples na. Mga disipulo niya yung kanyang basically na kino-confront. At si Peter ay sumungot doon sa verse 16, sabi niya doon, you are the Christ, the Son of the living God. Sa Mark, ang sabi lang doon, you are the Christ. But here in Matthew, sabi niya doon, you are the Christ, the Son of the living God. Yung language sa ito ni Peter is loaded with theological meaning. Punong-puno ito ng theological na meaning. At in-affirm ito ni Christ. At ang sabi niya doon, dineclare niya that upon this rock, doon sa statement ni Peter, yung confession niya, hindi si Peter himself, I will build my church. Obserbahan yung mabuti. Sinabi niya ng Panginoong Hesus na yung pahayag ni Peter, galing yon sa pahayag sa kanya ng Ama. It is revelation sa kanya ng Diyos Ama. Hindi yung galing sa mga espekulasyon lang ng kung sino man, hindi yung galing sa ginathered lang na data na parang siya yung Kristo, siya yung Christ, the Son of the living God. Ang sabi ng Panginoong Hesus, no, yan ay pahayag sa iyo, mapalad ka dahil pahayag yan sa iyo ng Ama. Ang text natin is not about a supreme pope, it is about a sovereign Savior. Yan yung makikita natin dito. The church is not built on Peter. He is not the first pope of the church. Sabi ng Panginoong Hesus, I will build my church. I will build my church. At tinawag ng Panginoong Hesus na my church. Yung church, yan sa text natin, ibig sabihin hindi ito pagmamayari ng sino man. Hindi ito pagmamayari ng institusyon, denominations, pastor o miyembro ng iglesia. Sabi niya, I will build my church. Siya ang nagtatayo ng iglesia. Hindi sinabi ng I will build your church. Hindi niya sinabi yun. Nor hindi niya rin sinabi na you will build my church. Ang sabi niya, I will build my church. And today, the local church is suffering from a low view, non-biblical view of the church. Marami ang tingin sa iglesia ay napakababaw na pagtingin. Marami ang tumutugon sa iglesia bilang isang institusyon lang na parang ang tingin nila dito ay adadalo lang ako pagka gusto ko. Pagpabor lang sa akin na para bang we can take it or leave it. Or else we often look for a church of our own joy and pleasing. Pag masaya lang ako, tsaka ako dadalo. Pag nagugustuhan ko lang, tsaka ako dadalo. Pero dito sa talatang binasa natin, makikita natin yung kalikasan ng iglesia ang itinatayo ng Panginoong Hesukristo. He is the builder of His church. Siya ang nagtatayo noon. Kaya para sa ating mga mananampalataya, dapat mataas ang pagtingin natin sa iglesia na itinatayo ng Panginoong Hesukristo. Dito sa Mateo ay makikita natin si Kristo bilang isang hari ng kanyang iglesia. Kaya sa hapong ito ay gusto kong ibigay sa inyo ang mensahe that Jesus Christ, authority as King, guarantees the preservation of His church. Jesus Christ's authority as King guarantees the preservation of His church. Ginagarantiya ng autoridad ni Jesucristo bilang hari ang pag-iingat ng kanyang iglesia. Siya na bilang hari ng iglesia ay merong garantiya na siya yung mag-iingat ng kanyang itinatayong iglesia. Yung preservation, yung pag-iingat o pangangalaga ng iglesia does not imply immunity from trials or tribulation. Ibig sabihin, hindi ibig sabihin ito na parang magiging immune ng iglesia or magiging manhid siya sa mga pagsubok na haharapin ng iglesia, but rather Christ's ultimate victory over all opposition. Yan yung sinasabi ng talata natin. Hindi ito pangako ng anumang mga organisasyon, tagumpay ng mga organisasyon, but as a spiritual perseverance. Ito ay pagpapatuloy ng mga mananampalataya. Kung ang iglesia ay humaharap sa mga pag-uusig, sa mga oposisyon, yan ay normal na nangyayari sa panahon pa lamang ng mga
apostol. At bilang mga miyembro ng iglesia, ang bawat mananampalataya, tayo na mga nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, ay inaasahan na sa ating mga tungkulin na magpasakop sa kanyang paghahari ng may buong katiyakan o garantiya ng pamamahala niya. Hindi tayo dapat magduda sa paghahari ng Panginoong Jesucristo dahil siya mismo ang nagbigay ng garantiya na ang kanyang iglesyang itinatayo kung kabilang ka rito, iingatan niya ang kanyang iglesia. At meron dalawang katotohanan tayong makikita sa teksto natin ng garantiya ni Jesus sa kanyang iglesia. Una is the guarantee of church preservation, at pangalawa, the guarantee against church opposition. Guarantee of church preservation, garantiya ng pangangalaga sa iglesia. Guarantee against church opposition, garantiya laban sa oposisyon sa iglesia. Tingnan natin yung una. Tandaan natin na yung pangako ng Panginoong Jesus dito sa passage natin ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na siya mismo, yung sarili niya mismo ang garantiya na siya ang mag-iingat sa kanyang iglesia. At yung pangako yan dito sa Matthew chapter 16, verse 13 to 18 ay makikita natin sa Book of Acts. Kung paano lumaganap ang iglesia, dumami ang mananampalataya, makikita natin katuparan yan doon sa Book of Acts. Pansinin niyo mabuti, si Pedro na may unang confession of faith, doon sa Matthew chapter 16, siya yung kauna-unang naging leader ng mga disciples. And the first spokesperson of Christ sa Acts chapter 2. Makikita natin sa Acts chapter 2 yung kanyang expositional preaching, kung saan ay nang-aral siya doon sa mga kababayan niyang mga Hudyo, at pagdating doon sa verse 37, nung marinig nila yung pangangaral ni Peter, ano sabi nila doon? They were cut to the heart. Nasaktan sila sa katotohanan ng ipinangaral ni Peter. At kung naging tugon ng mga nakikinig sa kanya ay ano ang dapat namin gawin? If you remember, meron akong separate na preaching dito sa Book of Acts. At napakagandang tugon na maririnig mo sa mga taong wala sa Panginoong Jesus ay ito dapat, ano ang dapat namin gawin? At makikita natin dito sa last part ng Acts chapter 2, 3,000 yung nadagdag sa iglesia. So anong ibig sabihin nito? Ang pangako ng tagumpay ng iglesia at pangangalaga ay hindi nakadepende sa pagsisikap ng sinuman, kundi sa kapangyarihan at katapatan ni Kristo mismo. Pero hindi natin inaalis na ang bawat miyembro ng iglesia ay mayroong mga tungkulin. Tayo ay tinatawag na kamanggagawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi ibig sabihin na dahil tagumpay na yan, ay wala na tayong gagawin sa loob ng iglesia. Pababayaan na natin yung ating mga tungkulin bilang bahagi at miyembro ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Hindi dapat ganyan yung nagiging ugali ng mga mananampalataya. Kung makikita mo yung katotohanan na si Kristo ang nag-iingat ng kanyang iglesia, ay mas lalo kang magsusumibihing gawin ng maayos yung mga tungkulin bilang miyembro at bahagi ng kanyang iglesia. Ngayon, ang pangako na yan para sa iglesia, yung pag-iingat na yan o pangangalaga ng iglesia ay patuloy na nangyayari. At bilang iglesia, ang pagpapanatili at pagpapahayag ng katotohanan ito ay isang mahalagang responsibilidad ng iglesia. Ito ay isang mahalagang responsibilidad bilang mga mananampalataya. Kung ipinapahayag natin ng ating mga labi na si Kristo, siya ang anak ng Diyos, ito dapat yung iniingatan nating dalawang katotohanan na dapat buhay sa loob ng isang iglesia. Despite many sins and divisions that may exist within the church, ang mga mananampalataya ay merong kumpiyansa na sila ay susustinan ng Diyos hanggang sa huli. Dahil hindi mo naman yan iglesia. Si Kristo yung nagtatayo niyan at siya yung magpapanatili niyan. Sa kabila ng bawat miyembro nito ay may kapintasan, sa kabila ng bawat miyembro nito ay makasalanan, may kanya-kanya sila, o nagkakanya-kanya sila. Remember, sa Corinthians, may kanya-kanya silang mga fraternity, may mga grupo sila. Pero ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 8, guiltless in the day of the Lord Jesus Christ. Iaharap yung iglesia sa Panginoong Jesucristo, guiltless in the day
of our Lord Jesus Christ. Ang ministeryo ng banal na Espiritu sa bawat mananampalataya, both to will and to work, ensuring the preservation of the church until the return of Christ. Kaya napakahalaga sa loob ng iglesia yung pagpapahayag na si Kristo ang Panginoon, siya ang Diyos. Dapat ito yung diwa na hindi nawawala sa kalagitnaan ng iglesia. Hindi tayo nagtitipon para sa mga pansariling interes at kapakanan natin. Hindi natin ipinapahayag ang salita ng sino man, ipinapahayag natin yung katotohanan na si Kristo ang nagtatayo ng kanyang iglesia at siya ang nangangalaga at siya ang naghahari dito. At sa mga pananalita na yan, dapat lang na tayo mga mananampalataya ay may magkaroon ng mataas sa pagtingin sa kanyang iglesia. Hindi yung structure, hindi yung building, kundi yung bawat membro na tinubos ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay nagpapahalaga sa bawat maliit na mga membro nito. Kaya kung meron tayong aral na makikita rito, the church preservation is contingent upon the sure promise of its divine builder. Ang pangangalaga sa iglesia ay nakabatay sa siguradong pangako ng banal na tagapagtayo nito. Ayan yung ating assurance. Meron tayo sa kabila ng mga external pressures, mga internal failures, ang iglesia ay magpapatuloy because it is Christ who sustained it. Siya ang nagsustain, siya ang nagpapanatili, siya ang naghahari sa iglesia. Sa kabila ng ang iglesia ay humaharap sa mga internal strife or external threats, mga banta, ang otoridad ni Kristo ay garantiya ng kanyang pangangalaga sa kanyang iglesia. Ganyan niya kamahal yung kanyang iglesia. Ganyan niya yung inaalagaan. Kaya nawa tayo bilang mga mananampalataya, magkaroon tayo ng parehong pagtingin katulad ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. Kaya sa panahon natin sa ngayon, napakababaw ng pagtingin ng maraming nag-aangking Kristiyano pagdating sa iglesia. Kaya hindi dapat maging ganyan yung pagtingin natin, kundi kung tinitingnan natin ang iglesia bilang ang Panginoong Hesus, ang siyang hari at puno nito, ay nagiging maayos yung nagiging pagtugon natin sa kanyang iglesia. Si Stephen ay kinilala bilang the first Christian martyrs na who was stoned to death noong AD 34. Alam natin yung kasaysayan niya sa Acts chapter 7. Siya ay binato, pinatay dahil sa kanyang matapang na pangangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi natapos doon yung paglaganap ng Ebanghelyo. Hindi natapos doon ang iglesia. Tandaan natin na hindi nakabatay sa kamatayan ng isang tao ang pagsulong ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Kundi mas lalo pang lumawak, mas lalong lumago ang iglesia dahil si Jesus ang nagpapanatili nito. Si Jesus ang nangangalaga ng kanyang iglesia. Kaya ang dapat natin gawin, tumugon tayo dun sa mga tungkulin na meron tayo sa loob ng iglesia. Linangin natin yung mga kakayahan natin na pwede nating iambag para sa pagsulong ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Sa kasaysayan din ng iglesia noong AD 303, kung familiar kayo doon sa tinatawag na the Great Persecution na Emperor Diocletian, siya yung last and most severe na nag-persecute sa mga Kristiyano sa Roman Empire. But despite this, Christianity continued to spread. Hindi napigil ang paglaganap ng Kristyanismo. Kaya nga sinasabi ko kanina, hindi sa pamamagitan lang ng pagkamatay ng isang tao o ng isang mananampalataya na pipigilan ang Ebanghelyo, ang pagsulong ng iglesia. Hanggat mayroong tapat na nangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, makakaasa tayo na nandoon ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni John Calvin, wherever we see the Word of God purely preached and heard, there a church of God exists. Kung saan ipinapangaral ng matapat, itinuturo ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, na magtatayo siya, makakaasa tayo na mayroong iglesyang itatatag ang Panginoong Jesucristo. Kaya hinahamon tayo nito na be intentional
Maging intentional tayo in participating in the preservation of the community of believers. Maging intentional tayo sa pakikibahagi ng pag-iingat, pangangalaga ng komunidad ng mananampalataya. Hindi yung wala tayong pakialam at nakikiramdam lang tayo sa isa't isa. Maging intentional tayo. Huwag tayong maging paraan na mas lalo pang magkawatak-watak yung mga mananampalataya. Maging intentional tayo sa anumang paraan dahil hindi natin yung iglesia. Iglesia yan ng Panginoong Jesucristo. Kung paano natin iniingatan yung relasyon natin sa mga pamilya natin, sa asawa, sa magulang, sa mga kapatid natin sa bahay. Ganun din dapat yung paglilinang natin sa relasyon natin, pag-iingat sa mga kapatid sa pananampalataya. Kung kilala niyo si Corrie ten Boom, isa siyang Dutch Christian. Tinutulungan niya yung mga Hudyo na tumatakas ng World War II, the Nazis, during the time. At alam niyo ba na siya ay nakulong dahil sa ganyang intensyon na pagtulong sa mga Hudyo. Pero hindi nawala yung kanyang commitment sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Despite na siya ay nakulong dahil sa intensyon niyang pagtulong, hindi nawala, nalamig yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya apila sa atin dito, let us serve as a means of safeguarding every single member of Christ Church. Maging kaparaanan tayo ng pag-iingat sa bawat miyembro ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Naalala ko nung bago pa lang ako mananampalataya, meron akong isang narinig na phrase na sabi niya doon, kapatid mo, obligasyon mo. May diwa ng katotohanan doon bilang mga mananampalataya. Obligasyon nating ingatan yung ating mga kapatid, yung ating mga kapwa mananampalataya. At kung meron tayong bisita rito ngayon, hapon, mga kaibigan na dumadalo sa pagsamba, ito yung klase ng iglesia na iniingatan ng Panginoong Jesucristo. At gusto namin mapabilang kayo sa iglesyang iniingatan ng Panginoong Jesucristo na siya yung hari ng iglesia. Nais namin makasama kayo dito. Pero gusto muna namin maging miyembro ka ni Kristo bago ka maging miyembro ng kanyang iglesia. Hindi ito vice versa. Church muna bago si Kristo. No. Maging kabilang ka muna. Maging kaisa ka muna. Magkaroon ka muna ng personal o pag-isahang ugnayan kay Jesucristo bago ka maging kabilang sa kanyang iglesyang iniingatan. Tandaan natin, na labas sa paghahari ni Kristo, walang pag-iingat sa bawat wala pa sa pananampalataya. Yan yung garantiyang makikita natin una na pangako niya sa kanyang iglesia. At pangalawang garantiyang makikita natin dito ay garantiya laban sa pagsalungat sa iglesia. Yung pahayag ni Kristo that the gates of hell will not prevail against the church ay assurance ito ng tagumpay laban sa mga pagtuligsa na haharapin ng iglesia. This means, yung church sa ilalim ng otoridad ni Kristo ay may garantiya ng pag-iingat niya laban sa anumang puwersa ng oposisyon sa kanyang iglesia. Kaya ina-anticipate ng Panginoong Jesucristo na ang iglesia ay haharap sa anumang mga pagtuligsa, sa anumang mga oposisyon. Hindi niya sinasabi na ang iglesia ay laging nasa estado ng kasiyahan, laging nasa estado ng parang manhid lang yung mangyayari. Hindi. Ina-anticipate na talagang haharap ang iglesia sa iba't ibang klaseng oposisyon. At nangyayari yan sa panahon nila, kahit ng mga apostoles, sa panahon nila at sa panahon ng mga ama sa pananampalataya, hanggang sa panahon natin sa ngayon, humaharap ang iglesia sa iba't ibang anyo ng pagtuligsa o oposisyon, laban sa ebanghelyo, laban sa doktrina. At bilang mga mananampalataya, dapat tayo ay aware, meron tayong kaalaman na ganito yung hinaharap ng iglesia. Humaharap siya sa anumang mga oposisyon, sa mga pagtuligsa. Sa original context ng word na gates of hell, para sa mga Hudyo, ito ay kapangyarihan ng kamatayan, representing all the forces that oppose the church, including Satan and his followers, both demonic and human.
Ganyan nila yan naiintindihan. At kung hindi ganyan yung pag-unawa natin sa gates of hell, napakababaw ng pagiging pagtrato natin sa iglesia ng Panginoong Jesucristo, na para mga iglesia ay nasa rurok lagi ng tagumpay, hindi siya haharap sa kamatayan. No. Para sa mga Hudyo na nakakaunawa dun sa gates of hell, it means haharap ang iglesia sa mabigat na pagsubok, haharap siya maging sa mga panganib na ang katumbas ay buhay o kamatayan. Yan ang kaligtasang makikita natin sa kasulatan. But death itself cannot stop the mission, the progress, and victory of the church. Pagkatapos namatay ng mga apostol, hindi naman natigil ang ebanghelyo. Pagkatapos namatay ng mga ama sa pananampalataya, mas lalong lumalaganap ang ebanghelyo, mas lalong dumadami ang iglesia. Bakit? Kasi pangako ng Panginoong Jesucristo yun. Siya mismo yung nagbigay ng garantiya. Kung ang mabibigay ng garantiya ay mga taong ma-influensya lamang, mga taong may kapangyarihan lamang sa politika, hindi tayo makakasigurado na mananatili ang iglesia. Pero dahil ang Panginoong Jesucristo mismo siya yung hari, na siyang nagbigay ng garantiya, makakaasa tayo na sa kabila, nakaharapin ng mga mananampalataya, mananatili ang kanyang iglesia. And the gates of hell reminds us of the ongoing spiritual battle. But Christ's promise gave us a confidence in victory. Magkaroon tayo ng kumpiyansa. Huwag tayo manghina kung ang iglesia ay umaharap sa mga oposisyon sa labas o sa loob man. At ang iglesia ng Panginoong Jesucristo ay hindi lamang pinipreserve, kundi kanya rin pinoprotektahan dahil meron siyang otoridad sa kanyang iglesia. At maging sa ngayon, ang pag-iingat na yan ay nararanasan ng maraming mga iglesia sa panahon natin sa ngayon, including persecution in some parts of the world. Kung kayo ay nakikinig o nagbabasa kayo ng mga balita ng mga mananampalataya sa ibang mga bansa, totoong nangyayari na humaharap sila sa hindi magagandang mga sitwasyon dahil sa ebanghelyo. And if you are aware, merong mga tao na talagang sentenced to death pag sila ay nalaman na mananampalataya. Hindi lang yan persecution na parang inuupos lang yung gospel. Even cultural opposition and doctrinal opposition nangyayari. Maging sa mga aral, merong mga salungatan, may mga paglalaban para sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. And the lesson for us here is Christ's authority guarantees His church's victory against all opposition. Yung otoridad ni Kristo ay gumagarantiya sa kanyang iglesia ng tagumpay laban sa anumang mga oposisyon sa kanyang iglesia. Despite the opposition it faces mula sa loob ng iglesia hanggang sa labas ng iglesia, si Kristo ay nagpapatuloy na nagtatayo ng kanyang iglesia. Kaya ang iglesia ay nakatindig doon sa pahayag na Jesus is the Christ, the Son of the living God. Hanggat doon nakatayo ang iglesia sa confession na yan, makakaasa tayo ng pagsama ng Panginoong Jesucristo. Ito ay testamento ng kapangyarihan at katapatan ng Panginoong Jesus na nagpapatuloy na nagtatayo at nagpipreserba ng kanyang iglesia hanggang sa panahon natin sa ngayon. Alam niyo ba sa church history, isa sa mga kontrobersiya na hinarap ng iglesia ay ang Arian heresy. Sa pamamagitan ni Arius, isang presbyter in Alexandria in Egypt, ay humarap sa doctrinal opposition ng church. Kaya doon na-formulate yung Nicene Creed. Ginamit ng Diyos yung mga kredo para ingatan yung kanyang iglesia laban sa mga doctrinal opposition. Ibig sabihin, ang naging laban sa panahon na ito ay laban na ng mga aral patungkol sa Panginoong Jesucristo mismo na siyang may-ari at tagapagtayo ng iglesia. Ganun yung iningatan. Ginamit niya yung mga kredo para ingatan, protektahan yung kanyang iglesia. At alam niyo ba yung katumbas ng Arian heresy ngayon? Sila na nagtuturo ni si Jesus ay tao sa kanyang kalikasan at hindi Diyos sa kanyang kalikasan.
Sila ay lumitaw noong 1914. Yung nagtuturo na si Kristo sa kanyang kalikasan ay tao at hindi siya Diyos sa kanyang kalikasan. Ayan yung hinarap. Isa sa mga malaking controversy na hinarap ng iglesia sa panahon na ito. And even now, the ongoing persecution in North Korea ay hindi pa rin nasisettle yung issue kung saan may mga mananampalatayang hinahatulan ng kamatayan dahil sa pananampalataya nila kay Kristo. Last week lang na balitaan ko na yung mga mananampalataya doon na nag-observe ng kanilang pagsamba sa mga tagong lugar, pag ikaw ay nakita, nakabilang ka doon, is either kamatayan or yung pribilehiyo bilang Korean citizen ay mawawala sa iyo. Ibig sabihin, hindi pa rin ganun katanggap-tanggap sa kanilang pananampalatayang Kristiyano. Pero sa kabila niyan, hindi na pipigil ang paglaganap ng Ebanghelyo at maraming iglesia ang natatayo sa bansang ito. Katulad na kung paano nangyari doon sa Book of Acts, sa kasaysayan ng mga ama natin sa pananampalataya, hanggang sa ngayon, nagpapatuloy na nagtatayo ng iglesia ang Panginoong Jesucristo. Siguro, maaring sa atin, limited lang tayo dito lang sa mga alam lang natin, sa bansa natin. Pero pag lumabas tayo, pag inalam natin yung nangyayari sa mga iglesia sa ibang bansa, makikita natin patuloy na progreso at misyon ng Ebanghelyo, patuloy na nagtatayo ng iglesia ang Panginoong Jesucristo. Sabi ni J.C. Ryle, nothing can altogether overthrow and destroy the church. Its member may be persecuted, oppressed, imprisoned, beaten, beheaded, burned, but the true church is never altogether extinguished. It rises again from its afflictions. It lives on through fire and water. When crushed in one land, it springs in one another. Sabi niya pa, the church is a bush which is often burning and yet is not consumed. Napakaganda. Na ganyan niya naiintindihan ang pagtatayo ng iglesia ng Panginoong Jesucristo. Susugatan, sasaktan, pero mananatiling nakatayo ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. And the challenge for us is, despite strong opposition, cultivate your faithfulness to the Christian faith. Sa kabila ng malalakas na pagtulig sa oposisyon, pagpigil, paglaban dito sa Ebanghelyo sa iglesia, linangin mo yung katapatan sa pananampalatayang Kristiyano. Yan yung dapat nating gawin sa ating pananampalataya bilang mga miyembro ng iglesia. Linangin natin, paigtingin natin yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo because meron tayong assurance na siya yung may garantiya na anumang pagsalungat, anumang oposisyong haharapin ng iglesia, makakaasa tayo dahil siya yung nangako. Siya yung tumubos. Siya yung bumili. He bought it by His blood. Wala nang ibang klaseng larawan ng pagmamahal sa iglesia maliban sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Maaring may mga pastor, maaring ang pastor ay mahalin niya ng todo ang iglesia. Pero hindi ibig sabihin na may tendency rin na magkamali siya. May tendency na hindi sapat yung naibibigay niya. Pero ang Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay ay larawan mismo ng isang napakagandang pagtubos at pag-iingat sa kanyang iglesia. Si Pastor Samuel Lam, isa sa mga well-known Christian Chinese pastor, ang sabi niya, more persecution, more growth. Isa siyang pastor sa China. At alam naman natin, sa China, napakahirap maging mananampalataya doon pag ikaw ay naging Kristiyano. At ang isa sa mga prediction niya, sabi niya, more persecution, more growth. Namatay siya noong 2013 at the age of 88. Pero sa kabila ng persecution na inarap nila sa China, ang iglesia ay until now, nananatili yung mga membro nito. Ganyan sila katapat sa Ebanghelyo, ganyan sila katapat sa kanilang pananampalataya. Ganyan nila iniingatan yung bawat membro ng iglesia. Napakaganda dahil yung tatay niya isang pastor din, Baptist pastor, bago siya naging isang mangangaral din at naging isang pastor.
Alam niyo ba, ang gustong mangyari ng China, ang iglesia ay ibilang sa kanila, irehistro. Pero naniniwala siya sa aral ng separation of state and church. Sa kabila niyan, humarap sila sa maraming oposisyon. But this man of God, itong taong ito ng Diyos ay nanatiling tapat without any compromising sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At nagawa, sa mga lingwahe na yan ay maging ganun din tayo sa loob ng iglesia. No matter the size or strength of the opposition, maaari tayong manangan sa pangako ng otoridad ni Kristo at kanyang garantisadong tagumpay para sa kanyang iglesia. Totoo na magtatagumpay ang iglesia at hindi natin mapipigilan ang tagumpay na yan dahil mismong pangako yan ng Panginoong Hesukristo. At bilang miyembro nito, nais natin na maging bahagi tayo ng bawat tagumpay ng iglesia ng Panginoong Hesus. Gusto natin na maging kabilang tayo dito sa humaharap sa mga oposisyon. Hindi tayo tumatakbong mananampalataya. Hindi tayo tumatakas na mananampalataya na pagka may pagsubok na ang iglesia, ayaw ko na. Na pag humaharap na sa oposisyon ng iglesia, ayaw ko na dyan. Na parang ang tingin ng marami sa iglesia, isang, alam mo yon, parang isang lugar na kung saan masaya lang, masarap lang, walang pagsubok, walang anumang oposisyon. Isang pagkakamali yan na hindi tama ang unawa mo sa iglesia. Pag binasa mo ang Ebanghelyo, makikita mo ang itsura ng iglesia. Pag binasa mo ang kasaysayan ng bawat mananampalataya sa kasaysayan, makikita mo ang itsura ng iglesia. Pero ang pinakamasarap na bahagi dito, makakaasa ka sa pagsama ng Panginoong Hesukristo bilang hari at nagbigay ng garantiya sa kanyang iglesia. Sa pagtatapos natin, the assurance of Christ role as the builder and protector of His church brings comfort and hope to Christians today. Hindi lang sa atin, hindi lang sa IRBC, maging sa mga lahat ng iglesia na nangangaral lang may katapatan sa Ebanghelyo. Especially when facing pressures o mga pagtrato, banta sa iglesia ng Panginoong Hesus, tandaan natin na no opposition, no matter how fearsome, can overcome the church. Ano mang oposisyon hanggat si Jesus ay pinapahayag katulad ni Peter, no one can overcome the church. And Christ's authority guarantees the church preservation. It is therefore invincible in the face of any opposition. Yan ang kalikasan ng iglesia. That is the nature of the church. Sa susunod natin pangangaral dito, titingnan natin yung relasyon ng Ebanghelyo, ano yung kaugnayan niya dito sa pagtatayo ng iglesia ng Panginoong Hesukristo. Titingnan natin yung essentials of the gospel dito sa mini-series natin ng Doctrine of the Church. Ang dalangin ko ay sama-sama tayong mahamon na ingatan, mahalin ang iglesia ng Panginoong Hesukristo. Gagawin natin to, hindi iba yung gagawa, kundi tayo ang gagawa nito bilang mga bahagi at miyembro ng iglesia ng Antipolo Reformed Baptist Church. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa katotohanan na ikaw ang nag-iingat, ikaw ang nangangalaga laban sa mga posisyon, pagtuliksa sa iglesia. Alam namin na may mga kasalanang umiiral, may kanya-kanyang pwedeng umiral mga division sa loob ng iglesia, pero nangangahulugan lamang ito na kailangan namin mas lalo ng grasya at biyaya mo bilang mga mananampalataya. Bilang mga makasalanan, dalangin namin na imulat mo ang aming mga mata sa katotohanan na pinapahalagan mo ang iglesia. At bilang mga miyembro nito, dalangin namin na kung paano mo ito tinitingnan, ay maging ganun din ang aming pagtingin sa iyong iglesia. Dalangin namin na palambutin mo yung puso namin sa mga matigas na mga kaparaanan upang hindi namin makita ang aming kontribusyon, upang hindi namin gawin ang aming mga responsibilidad at tungkulin bilang mga miyembro ng iglesia. Dalangin namin, O Diyos, na sa mga halimbawa sa kasaysayan sa iglesia, mga taong nakaranas ng mga pagtuligsa, mga persecution, ay hindi natinag yung kanilang pananampalataya dahil alam nila na si Jesus ang nagtatayo, siya ang nag-iingat ng kanyang iglesia. Nawa po ay magkaroon kami ng parehong estado ng puso katulad nila. Salamat, Ama, dalangin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen.